Kanina may shirt mo na naman. pala. Basa to. Oh. Nanto ka na sa isuklay. Nasa isuklay. Natulog ka na ba sa ibuhok mo? Ba't di man nag-bless? Hindi ka nag-bless kay tatay. Oh. God bless. Oh, sino po yung nakakaalala kay Samara? Ilan taon na po siya? Magsisiyam na po. Tagal-tagal. Sorry, hindi kita napupuntahan na. Magsisiyam. Oh. Sa mga lang po, sa mga bago po dyan, ito po siya dati. Yan. Tingnan nyo ngayon, ang laki na. Ang ganda-ganda pa. Oh, parang artista. Ba't kumanda ka lalo? Pero gusto kong malaman, okay po ba talaga sa inyo na nandito po yung lalaki? Wala Yung nang totoo po. Yung gusto wala ko- nang magawa sir eh. Hindi po, yung totoo. Gusto kong malaman. Gusto niyo po ba na nandito siya? Gusto ko namang nandito yan kasi Okay. ilinin na matagal kami nagsama. Nakilala niya yan. Wala na akong magagawa kasi nandito sila eh. May selos pagka nakikita niyo silang... May punto. Okay. Kanina nasabi ni nanay, ba't laging magulo? Alam niyo na po yung ibig ko sabihin. Yun na po yun. Kaya po laging magulo. Kasi nga po may pagsasalosan. Alam ko naman din yun, sir. Alam ko din yun. Kaya nga ang sabi ko lang sa kanya, kaya nga sinabi ko sa kanya, hindi ako may kasalanan. Ikaw din, dahil sa'yo. Kaso, ang inaano ko naman din, sir, kunwari, kung iiwanan namin siya dito, wala namang maiiwan sa kanya din. Kasi yung mga anak ko, ayaw naman din siyang anuhin. Ako na lang talaga ang ano sa kanya na Yeah. mag-asikaso sa kanya, mag-alaga sa kanya. Yung apo ko na yan, si Samara. Wala naman. Ano lang ba yun, sir? Ikaw kaya, tatanungin kita, sir. Yung kapitbahay mo, habang buhay ba siya alagaan? Walang ibang mag-alaga sa kanya kundi kami lang. Kundi naman dahil sa kanya kasi, sir, na tuwing madaling araw, minumura ka. Tinitiis ko yung pagmumura, pero nung hindi ko na kinaya, sir, kung sa ano pa, puno na ako. Aminado po kayo doon, yung pananalita niya nung nasasaktan niyo. Aminado ako sir. Kumusta ka sa kalagayan ko ganito eh. Mainitin ang ulo ko. Bagyang kibot na salita, gusto ko nang mamanakit. Hindi wala namang kakayanan. Pero ako wala akong karapatan mag-judge. Ang sa akin lang naman, Payo. payo. Tama sir. Opo. Siyempre, hindi ko din naman, wala po ako dito 24 hours. Kaya hindi ko po totoo alam na. talaga yung mga nangyayari. Pero sa akin sir, totoo lang na aminin ko sa'yo. Mainitin ang ulo ko sa kalagayan ko na to. Okay lang Kuya Jampol po ba ang pangalan? Kuya Jampol, okay lang dito ka. Ikaw ang magkwento, Kuya Jampol, paano mo na nakita sa Stop mo muna yan. Bago pa kami kakilala, tindera lang siya dun sa grocery, dun sa pinapasukan niya. Katabi lang po ako nung pinapasukan niya sa furniture po sa Buliran. Doon po ako nagtatrabaho talaga. Nung time na yon, nadalas niya ako nakikita sa store bumibili. Bili lang ako ng bili. Mga 1 month ata 2 months ata na pabili-bili lang ako doon ng pabalik-balik. Tapos nung time na nagulat siya sa akin, tinanong niya, parang naano rin sa isip niya, ilan taong ka na ba? Kabansot mo naman. Sabi ko, 29 po. May popa ako sa kanya noon. Kahit naman hanggang ngayon eh. Sabi ko, bakit? Porkikito ako ulit? Ano tingin mo sa akin? Wala ka, butsyog ka lang eh. Taba ko kasi talaga dati. Tapos nagtagal doon. Naging kachat ko na siya. Kinuha ko yung Facebook niya. Kinuha niya rin yung Facebook ko. Nagchatsata na kami. Sabi ko, kamusta ka ba? Yung ina-update ko na po ba yung kalagayan niya? Sabi ko, wag ka masyadong puyat ka kung mabigat trabaho mo dyan. Mga fast forward natin, mga 3 months na kami na nagkachatan. Alam na nung amo niyang may connection na kaming magjowa na. Sinagot niya na ako. Sabi nung amo niya sa kanya, kung sabi mo pa yung jowa mo na kukunin ko na lang na tauhan din para magkasama na kayo. Mga time nun, sarili kong amo parang iniputan ko sa ulo. Nagpaalam ako na uwi ako ng Bicol pero hindi ako umuwi. Umuwi ako sa ginagawang bahay ng amo niya sa Santa Ines.
ilang months kami nagtago sa amo ko. Hanggang sa bandang huli, parang natanggap na lang din nung amo ko na mas pinili ko yung babae kasi. Kaysa sa pinagsamahan namin. Tagal ko kasi dyan sa paggawa Kuya na John Paul, ilan taon na po kayo? 30 na po ngayon. 30. Tapos si 48. ate, 48. 48. 18 years. 18 years, ano? Saan po kayo napamahal? Paano kayo napamahal kay ate? Ano po yung parang mga nagustuhan nyo? Anong katangian na nagustuhan nyo sa kanya? Palabiro. Tapos parang siya rin nag-udyok sa akin na magtinura ko ng damit lagi sa kahit lalabas lang daw ng shop kadungis-dungis ko raw, parang di man lang daw ako binibihisan. Sabi ko, ganito talaga ka ako. Alikabukan yung trabaho ko, hindi naman ako mall yan Ano po ba ang trabaho niyo? Sa furniturean po dati. Katabi lang po ng grocery. Sambahan. Sambahan. Gawaan ng pinto. Tapos lumipat doon sa pinagawa ng bahay ng amo ko sa Mainay, sa Santa Ines. O yun na doon ako na, para bang doon ako natapatan, sir, ba na sumabog na yung cancer ko sa bituka. Kaya nga tinakbo na nila ako doon. Apo. Natanong mo kay ate kung may asawa siya? Apo, natanong ko. Alam niya lahat yun, sir. So nakwento po ni... Oo. Sabi ko nga nung una, ayoko makasira ka ako ng pamilya niyo. Kaso, sabi niya, wala naman ako ano doon sa kanya dahil uwi ako, bubungangaan. Pinapayuan ko po siya, sabi ko noon, kaya mo ka ako yan, malalagpasan mo rin yan. Ganun ka ako talaga magkaroon ng asawa. Hindi na wala ang away. Sabi ko, tagal ko nagtiis na laging ganun. Sabi ko, ano plano mo? Sabi niya, ikaw ano plano mo? Sabi ko, gusto sana kitang tulungan. Maging madamayan kita sa buhay. Sabi niya, pwede naman. Hanggang sa nagtagal na nga po kami. Hanggang ngayon. Hindi mo naisip na meron ka masasaktang isang tao? Hindi ko naisip yan. Hindi ko na rin po na yun. Dahil umiral na sa akin yung awa ko sa kanya. Dahil papasok sa trabaho. Parang lanta-lanta, parang pagod na pagod, stress. Nung time na yun, nung nagsama na kami doon sa tindahan, naging siya ulit, masayahin. Laging May iba rin ako. Nung pa lang nandun ka lang kasama mo na. Hindi pa. Hindi pa. Sino yung lalaki na rin ko sa cellphone. Ang sabi ko sa'yo, nagsama kami ni John Paul nung naoperahan na ako. Yun na yung time na naparana siya. Oo. Hindi ko yung salita niya. Hindi ko luwasan. Oo. Ganun daw. 3 months kayo na. Tapos, gaano katagal umano yung yung sakit? Yung kasi yung parang gusto ko lang linawin. Ay, dinadaing niya na po sa akin yun. Kasagsagan na daw po ako nagtatrabaho na ako doon sa amo niya. Sa Mainay. Sabi niya, 3 months na kayo bago nagkasakit si ate. Bagong more than- operahan. bago Bago po maoperahan. maoperahan. Bago maoperahan. Sa akin na po natapat siya na naoperahan. Parang magjowa, parang mag-chat lang, boss ba? Ay, sir, nung magka-chat lang kami, 3 months. Pero nung magkasama kami talaga, yung magkasama na kami, Apo. Nung naoperahan yung na siya. naoperahan na Okay ako. lang po si Kuya John Paul. Kuya John Paul, ikaw yung magkwento. 3 months na kayo nung bago siya operahan. Apo. Pwedeng kwento mo magsimula doon. Yun po yung time na 3 months na kami, kasama ako sa trabaho. Nung biglang one time na lang na parang di niya na kaya yung sakit ng sikmura niya. Na siya, parang babagsak na. Kaya sabi ng amo namin, tulungan mo na, Paul. Yung amin ko, yung kolong-kolong ng amo ko na yun, kala mo ambulansya tumatakbo dyan sa gitnang highway papuntang emergency. Ako rin, naluluha na ako, lutak na utak ko nung sabi ko, baka ako gagawin ko. Kinalma ko, pero pilit kong kinalma yung sarili ko na sino kaya pwede lapitan na ito pa ako. Parang dadalawang isip akong itutuloy ko yung pagtulong ko talaga sa kanya. Kaso yung time na hindi kinaya sa emergency, pinayon kami doon. Pati ngayong sa may CT scan po dito sa tapat ng emergency, na libre na lang kami. Dahil kailangan natin masugod sa PJG. Nung nadala na doon, nung napakalma siya, naturukan na ng sa katawan, sabi ko, Mal, sino ba ako pwede mong tawagan sa inyo para malapitan natin? Alam mo ka akong kolorum ako. Wala akong ka-ID. Sabihan sila pa rin dagul ko, si Bunso, si Bebe, yung anak ko, tawagan mo. Ang rason, walang motor, walang masakyan. Ang ginawa ko, nagpakapala na lang ako sa ospital.
Tapos yung siya tinanong ko pwedeng malapitan ng tulong. Saan kayo napunta? Sa PJG? Opo. Sa PJJ, sir. Okay. Sabi mo kanina, nagdadalawang isip ka kung itutuloy mo yung tulong mo. Bakit? Ba't nagdadalawang isip ka? Kasi baka dumating yung point na ako rin ang masaktan sa bandang huli dahil na porket natulungan ko na, baka iwanan na lang ako. Alam ko kasi may nararamdaman na siya. Kasi hindi naman po nangyari yun dahil hanggang ngayon, ganun pa rin ang ano sa namin. isip mo, Iwanan kaya siya parang kumapit sa iyo dahil malalapitan kanya na nahingan natutulungan mo siya ganun. Hindi naman po. Parang ano lang. Na sabi ko baka kako ano lang pag wala ka. Sabi niya marami na nangako sa akin kasi ang ganyan. Oo, maraming nga nangako. Itutuloy daw sa akin yung pagpagamot. Hindi daw ako iiwan. Sabi ko nasa baka ako yung mga nangako na yun. Di, ang inano ko na lang, ako na lang gumanap na nung mga nagsabi ng tao na naggan sa kanya. Natutulungan siya. Ayun, hanggang ngayon, nakasurvive na. Bali, gano'ng katagal si ate sa PJG? Kulang 2 months din po ata. 2 months. Paano mo na-survive yan yung 2 months? Puro bala po sa amo namin. Sige, kwento mo sa amin paano yung sakripisyo mo doon. Puyat. Pakipagtalo sa gwardiya. Hindi na nga munti ko nang sapukin yung gwardiya sa PJJ. Sabi ko, paano kukuha ko maayos yung papel niya? Ayaw papasukin. Mag-isa lang ako doon. Ikaw, paano may kailanganin po yan sa taas? Ano ang gagawin niya? Sabi ko, pakitawagan na lang ako muna yung desk nurse niyo po sa 3rd floor. Kung di ako papapasukin para lang masikaso yung papel Yan, napahiya yung gwardiya. Sorry sir, pasok ka na po. Tuloy ko na. Pakiayos na yung papel. Unang araw, ano yung mga naramdaman mo? Ano yung nasa isip mo? Gulong-gulo pa. Wait lang, Kuya August. Gusto ni tatay dun sa labas. Wait, yun mo. Wait lang. Baka nasasaktan siya nag-uusap tayong ganyan. Oo. Brado. Kayo. Kaya po ba? Ako naman ayaw kong gusto ko nang nagkaroon ng linaw tayo. Sige, Kuya Jampol. Kwento mo sa amin. Yun po. Siyempre, naano rin ako nung time na yun na gulong-gulo utak ko kung paano ang gagawin kung umpisang hakbang. Di, marami na akong nilapitan. Mga nakakilala ko dito sa Bulacan. Yun yung katulad yung nagde-deliver kay boss ng yelo. Napakiusapan ko na mag-donate ng dugo. Kaya napalitan ng dugo niya. Pagsakripisyo rin niya na dumayo lang doon sa PJJ para lang bigyan ng dugo. Gaano karaming dugo yung 2 bags po. 2 bags? 2 ba? Apat. Dalawa? Ay, 4. Apat 4 pala. Kasi kinulang pa nung inoperahan na siya. 2 months mo siyang inalagaan doon. Opo. Plus pa yung nakakalabas na siya na kailangan linisin yung sugat niya. Ako naglilinis. Pwede kong makita yung tayo. Haba niya. Ay, yung Haba yan. Gandito sa may Hanggang puso dito ng yan, sir, Pepe. Ano po yung kinuha dyan? Yung Yung iba mayoma yung niya. sa Saka bukod mattress sa siya, mattress. sir. Yung sa mattress. Wala na akong mattress mayuma. Tapos yung cancer ko yung kung Sa sa ano pa ulcer. So, yun ang kasi sira parang bola. sumabog. Napakalaki yun. Yun ang ano, kaya nga ang sabi ng doktor, uunahin ko ito yung isa kasi 50-50 na yung buhay. Nakipag-away pa nga yung doktor ko sa ibang pasyente. Kasi ang gusto ng ibang pasyente, sila ang unahin. Kaya ang sabi naman nito, Dok, paano naman yung pasyente ko? Kaya nakipag-away yung doktor doon sa ibang pasyente, sabi ng ganun, kalma lang kayo. Kayo, mahaba-haba pa yung buhay nyo. Itong pasyente ko, 50-50 na oras na lang. Kaya mag-antay kayo. Yeah. Kaya nga siyang nakipag-ano talaga sa doktor na anuhin na ako. Tapos nung nakalabas siya, saan po kayo dumiretso? Sa Mainay, sir. Kasi Sa bahay ng nagtatrabaho boss pa niya. rin ako Pero hindi, pagkalabas Ano lang, para bang 1 linggo bago ako nagkilos-kilos na magluto-luto. Kasi siya talagang nag-ano, sir, kahit kasi wala pang CR kami dun sa Mainay. Sa bahay ng amo ko. Apo. Siya lahat yun, siya ang nagsusubo. Siya kahit yung magdudumi ako, kukuha lang siya ng timba. Kaya nga sabi ko dito, nahihiya na ako Magdumi ako, kuha siya ng timba, lagyan niya ng buhangin. Doon ako dudumi. Kasi wala pang CR talaga. Kaya siya ang nagsikripisyo talaga sa lahat-lahat. Naintindihan ko naman po kung bakit to nahulog yung loob niyo kay Kuya Jampol. Sabi ko nga wala akong karapatan mag-judge. Payo lang po naman yun sa akin. Yung kaguluhan po kasi na nararanasan nyo ngayon na sinasabi nyo
bakit laging magulo? Kasi nga po, nandun no tayo sa mali. Oo, tama naman din, sir. Opo. Kaya nga inaano ko naman din, sir, sa totoo lang. Ang sabi nga nito, baka naano na si Kuya mahal sa atin na ganyan. Kung gusto mo, mangungupahan tayo. Ang sabi nito, sabi ko naman, ang iniisip ko naman din, sir, kung oo, mangupahan ako. Yung anak ko, yun ang papauwiin ko dito. Ayaw naman din ng panganay ko uuwi dito, sa bahay na ito. Ang inaano ko, kung mangupahan kami, sir, siya nga ang iniisip ko, sir. Siya. Po, yun nga. Wala talaga akong ibang iniisip kundi siya eh. Ano yun? Tapos, Kuya John Paul, paano kayo nakapag-decide na, wait lang po ha, si Kuya John Paul po muna. Paano kayo nakapag-decide na kailan at paano ang pag-uwi niyo dito? Nung natapos na po yung bahay nung ginagawa ng amo ko, Gano'n na kayo katagal dito? 1 year na po. 1 year na. Nung kasabay na umuwi si Kuya Ga sa probinsya, nung naoperahan to, yun na po pag ano namin pagkatapos ng bahay na ginagawa. Okay. Ibig sabihin, wala pa po si Kuya dito, nandito na kayo, at hindi pa siya nakabalik. Hindi pa. Kumusta yung pagdating niya? Siyempre, dumating siya. Parang okay lang po. Mga ilang araw lang na magkasama kami dito eh. Tutulungan ko kasi kasuhin. Yung isang linggo, kumusta? Nag-iimikan ba kayo? Opo, nag-iimikan. Inaasikaso ko rin po. Hindi naman ako marunong magtanim ng galit, sir eh. Inaasikaso ko rin po siya. Wala rin mapapala kasi sa gano'n. Pero ikaw, Kuya John Paul, alam ng mga magulang mo, mga kapatid mo, ganito yung setup. No? Wala pa akong kapatid sir, magulang. Adopted lang po kasi ako kung tutuusin. Adopted child lang ako ng single parent. Ay, single mother lang na walang asawa, walang anak. Nasa province po siya sa Bicol. Adopted ka? Opo. Kumusta yung, mga magulang mo? Nakabisita na rin po dito. Si mama lang, wala akong papa. Wala siyang asawa. Walang asawa. Pero kilala mo talaga yung mama at papa mo? Kilala ko pa, pero kasumpa-sumpa yung ama. Pero di ko rin masisisi. Kung wala yung ama ko, hindi mabubuntis yung nanay ko, wala sa mundo. Ba't nasabi mo kasumpa-sumpa yung papa mo? Pagkatapos lang parausan yung ina ko, nung naisilang na ako ng siyam na buwan akong pinaghirapan ng ina ko sa tiyan, iniwan daw kami. Sabi ng mama mo? Kwento sa akin. Nung may isip na ako mama, sabi ko, nasa ba si papa? Tanod kayo doon sa kabilang bayan. Ay, hinanap ko naman. Tinuro sa akin naman. Sabi niya, Toy, ayun yung papa mo. Nag-duty sa tanod. Kinalabit ko pa. Basta po. Sabi ko, ako po yung anak niyo na iniwan niyo doon kay mama. Para na ano siya, pero sabi ko, nagmamano ako. Ganunin ba naman yung kamay ko? Hawiin. Wala ako ikang anak na ganyan. Matino mo naman po talaga dati. Hanggang ngayon naman. Parang sinusuka niya. Na ano naman ako doon. Pero ayoko nang balikan lalo yung tatay ko. Hindi, okay lang. Sorry sa nangyari. So, pinuntahan mo yung papa mo, tinapos yung kamay mo, magbe-bless ka. Anong... Masakit. Hanggang ngayong pagtanda ko na to dala-dala mo? Oo. Pero yung... pass is pass na. Yung nag-aalaga sa aking mama ko, na single parent, may sariling buko rin sa Bicol, may kaya rin sa... Kasi sakto may kaya lang. Higit pa sa papasalamat, buhay ko ang kapalit. Para lang sa nanay ko na yung nag-alaga sa akin. Lahat ng luho ko bigay. Eto, nag-request ako, ma, bigyan mo kami ng libangan. Binigyan ako. Ma, bigyan mo ako ng pang-service namin. Ayun, binilan ako ng motor. Ba't ka napa-adapt? Ano pa lang po? 3 months old pa lang po ako. Nung yung nalaman ng nanay ko ngayon na nag-aalaga sa akin na may pinapampo na bata sa center. Kaya po nalaman ko lahat yun dahil nung time po, syempre, matured na tayong bata, mga may edad ng mga 6 or 5. Ikaw magtatanong, nasa si Papa? Nasa sino kapatid ko? Magtatanong ko ng yung nag-aalaga sa akin ngayon doon. Sabi niya, hindi pa ngayon ang point na ikikwento ko. Ba't iiyak ka naman? Iiyak na naman ako. Okay lang, sige, ma'am. Ilabas mo yung para lang guminhawa. Sabi niya sa akin, hindi pa ngayon ang oras para sabihin ko sa'yo, adopted lang kita.
Sabi ko, parang ano lang, nagmangmangan lang ako. Hanggang sa pinagtapat na sa akin ng totoo. Sa linggo ako nagkulong na sa kwarto, hindi ako lumabas. Yung time na nag-aalaga na yung sa akin na nanay ko na yun. Ngayon, kasi kala ko na parang naimasmasa na ako. Hanggang napalaki ako na matino, pinag-aral. Kaso, ayun, ginanggap ko na lang yung totoo. Pero hindi ako nangihinayang dahil bakit ka mo? Lahat ng luho ko bigay ni mama, kaya higit pa sa buhay kong kapalit sa pagsasakripisyo sa akin ng mama ko ngayon. Ilan taon ka pala nung gusto mo mag-bless kay papa mo? 10. 10. Ibig sabihin, murang isip pa rin yung ano mo nung sinabi sa'yo yung nag-adapt sa'yo, Opo. no? Gano'ng kalayo ba yung nag-adapt sa'yo tsaka sa tunay mong mga magulang? Parang ito lang po, sa akin yung eskwelahan sa Buliran kasi teacher po kasi yung nag-adapt sa akin. Substitute teacher. Si mama ngayon. Tapos, kumusta ngayon yung nag-adapt sa'yo? Okay naman sila? Wala na pong balita nga sa ngayon. Nung nag-adapt sa'yo, si tita. Ay, si mama ngayon? Okay naman po. Kakabisita lang dito nung nakarang buwan. Bumisita Ibig dito. sabihin, tinignan yung kalagayan mo pati Opo. ito. Mula pa tong bubong na to. Kung sa bagay siya na rin nagpadala niya. Mabait eh, no? Gusto niya talaga makita kung ano yung kalagayan mo. Pero yung tunay mong mga magulang, Wala na nakamos. akong balita. Ah, Saka wala na rin balak alamin pa. Ang pinapasalamat ko lang, binuhay nila ako. Dahil hindi nila kaya, pinampon. Swerte pa rin. Dahil yung napuntahan ko, higit pa sa tunay na kanturing sa akin. Kahit hindi niya ako sariling kadugo. Yun na lang ano. Ano yung natapos mo, Kuya John Paul? Fourth year high school lang po. Mas pinili ko po kasi yung parang ma-unwind ba na sarili kong sikap, sarili kong kaya. Nakwento rin yun sa kanya nung mama ko po ngayon. Sabi niya, matigas talaga ulo niyan. Mapala desisyon sa buhay yan. Kung ano gusto, gagawin niya talaga. Sabi naman na ito, oo nga po tita, yung pansin ko. Pero buti ngayon, medyo bago daw ako. Pero ano yung sa tingin mong hindi mo nasunod yung sa nag-adapt sa'yo? Kasi alam ko may mga ano sila eh. Plano. May mga magandang plano, gusto ka mag-college. Yun, yung alam ko na nanghinayan sa akin yung nag-adapt sa akin na Yung pag-aaral. pag-aaral ko, hindi ko tinapos. Pero gusto kang paniguradong may plano siyang pag-aralin kang college. Kayang-kaya po talaga ng angkan nila. Oh. Kaso Pero nga lang, ako lang ang ayaw. hindi mo sinunod. Hindi po. Yun lang. Sinunod mo yung layaw mo. Opo. Ngayon, aral ng buhay to. Ano yung parang natutunan mo? Ano yung gusto mong parang i-share sa mga kabataan, lalo na yung mga kabataan ngayon talagang sumusaway na sa mga magulang, hindi na nasunod? Wala naman po kasing mapapala, sir, ang mga kabataan ngayon kung babaliwalain nila mga payo ng magulang nila. Kasi hindi naman natin masasabing magsisisi sila sa una dahil bata pa. Ako, katulad ko, hindi ako nagtapos. Pero sabi ni mama, kung nagtapos ako, baka hindi lang ito narating ko. Pero kung nagkataon naman siguro, baka hindi ko siya nakilala. Kung nagtapos talaga ako. Baka siguro hindi man sa pagmamayabang eh. Nasa pataas na antas na ako ng electrical wiring. May test na kasi ako sa building wiring installation. So, sa kanya mo na naranasan yung Hirap ng buhay. lahat, sarap, hirap, ganun. Kasama na po sa buhay. Kasi, kung gagalaw kasi ako dito, sir, sa bahay, ayaw niya ako pagalawin eh. Siya lahat eh. Stay put ka Bini-baby mo siya. Yun ang pangako ko sa kanya. Ayaw niya ako parang, Kahit nung pang... Kaya pala iba yung aura nyo. Hahawak. Ang ganda ng aura nyo. Ang ganda po. Hindi po. Ito po yung pinakamagandang nakita ko lang sa inyo. Maganda yung aura nyo. wala kang ginagawa eh. Hahawak lang ng walis, aagawin niya yung walis, siya magwawalis. Hahawak lang ako ng dyan sa kalan, papuntang kalan, o agawin niya. O di, uupo ako dito, hihiga. Okay lang ba magbigay ka ng message doon sa nag-adapt sa'yo? Gusto ko lang marinig yung message mo sa kanya. Kay tita. Kay Kay mama. tita. Wala, sobrang nagpapasalamat lang ako sa nag-alaga sa akin na hanggang ngayon malaki na ako. Halos 30 years. Hanggang ngayon sinusustentuhan pa rin ako. Hindi pa rin ako matay sa sarili kong paa. Pero hanggang ngayon hindi niya pa rin ako sinusukuan. Kaya ang payo niya lang sa akin, pagsikapan ko na lang yung buhay ko ngayon. Kung anong mayroon ng patayuan. Andyan pa rin daw siya sa likod namin. Kaya sabi ko naman,
sobrang pasalamat at higit pa sa buhay ko yung ginawang sakripisyo sa akin ng magulang ko. Yun lang. Hindi ko man kaya sagantihan pa sa ngayon, pero dadating rin siguro balang araw, makakagabawi rin ako sa lahat ng sakripisyo niya. Ano yung plano nyo ni ate? Katulad nga po, ng plano namin na sabi ko, Mal, tutukan mo na lang itong tindahan. Pag naman, may mga napapasokan akong tinatawagan lang ako para umextra. Kasi iniisip ko lang po, saan pupunta tong sama sorry po sa mga ano ko kasi meron po tayo nasasaktan kasi. Kasi kung iwanan ko naman siya, kung pabayaan, kawawa siya talaga. Iniisip ko talaga, sir, siya talaga. Iwan niyo siya? Oo. Kasi bakit to? Dahil nga sa lagi niyang sinasabi na lalayas siya. Tapos ang sabi nito, pagka ganyan, mahal, baka naguguluhan si Kuya Ga sa atin. Kung maganda kaya mangupahan tayo. Ang sabi ko naman, iniisip ko naman, mahal, si Kuya Ga mo. Kasi walang ibang mag-alaga sa kanya. Kaya nga naaawa naman din ako kasi ang inaano ko nga, kunwari, iwanan ko. Abay, sino kasama niya din eh? Siyempre, yung mga anak niya, hindi naman din siya anuhin. Alam niyo po kung ano yung kinakatakutan ko? Yung nakikita ng mga bata yung ganito. Yung mga anak ko naman, sir, hindi naman sila nag-aano sa akin. Kasi, Hindi po. Hindi po ganun yun. Nakikita ko nila, dalawa yung lalaki dito sa bahay. Tapos may mga gaya nun, may nagsasalita si tatay. Siyempre hindi niyo mawawala yung selos. Minsan nagsasalita. Tapos, di ba, alam mo nila eh. Ito yung tatay nila. Tapos, di ba po, alam niyo po yung ibig ko sabihin. Sorry po sa sabi ko po, wala po akong karapatang i-judge kayo, pero payo lang po yun sa akin. tama naman din yun, sir, ang inaano mo yung... Kasi ang biktima ho dito talaga, yung mga bata. Kawawa po yung mga bata. Nadudungisan po yung murang pag-iisip po nila. Pero alam mo din, sir, sa totoo lang. Kaya nga ang mga tao, hindi rin nag-aano yung mga tao na sabihin ng ganun eh. Nakikita nila na dito sa isang pamamahay na ito, dalawa yung lalaki. Nakikita din nila kasi, sir, kung ano ang kalagayan ko dito talaga dati. Kaya hindi masabi ng tao, aba si Linlin, pinalitan naman yung asawa niya. Sabi ng ganun, di ba? Ganun naman din ang isipin ng tao, di ba? Ang ano naman ng tao siguro, kaya hindi nila ako nakikita nila kasi yung kalagayan ko talaga dati, na pagod na, aawayin pa ako. Alam ng kapitbahay yun eh. Kaya nga hindi nila ako masisisi talaga, sir, sa totoo lang. At saka isa pa, napakalaki talaga ng tinulong talaga nito sa buhay ko talaga. Yung pangalawang buhay ko. Yun ang inaano ko. Ay, may shirt mo naman pala. Basa to! Oh. Nanto ka na sa isuklay. Nasa isuklay. Natulog ka na ba sa ibuhok mo? Ba't di man nag-bless? Hindi ka nag-bless kay tatay. God bless. Sino po yung nakakaalala kay Samara? Ilan taon na po siya? Magsisiyam na po. Tagal-tagal. Sorry, hindi kita napupuntahan na. Magsisiyam na. Si mama mo kasi, ang gulo-gulo. Tsaka ng papa mo. Di ba nga di ba nanghingi ako ng tulong doon sa'yo, sir, nung mag-aaral nga to. Kaya nga, grade 1 pa lang ngayon to, sir, kasi hindi na asikaso, di ba? Hindi na asikaso ng nangungutang ako, sir, sa totoo lang. Nangungutang ako sa linding para maasikaso namin dalawa. Ba't ang ganda-ganda naman niya ngayon? Bagong ligo eh. Ang ganda oh. Ba't pa parang awig kayo? Hindi, inom lang pa ako tubig. Kasi basa. Ba't ang ganda-ganda mo naman ngayon? Hindi na kay Samara. Hindi mo sasalita. Okay, thank you. Nakatipid. Kumusta pag-aaral mo? Okay lang po. Kumusta si mama dito? Okay lang po. Si Tito Jampol, kumusta? Okay lang po siya.
Si Lolo. Kumusta? Okay lang po. Ba't parang maiyak ka? Maiyak ka ba? Naanto po kasi ako. Ay, nanto ka ba? O sige, matulog ka doon. Sorry, basa yung buhok mo. Huwag kang matutulog. Basa yung buhok mo yan. Maya ka na matulog. Di, may shirt mo. Marumi na yan eh. Oo. Sa mga ano lang po, sa mga bago po dyan, ito po siya dati. Yan. Tingnan nyo ngayon, ang laki na. Ang ganda-ganda pa. Oo, parang artista. Ba't kumanda ka lalo? Nasaan po yung mama niya? Nasa Bisaya sira. Nag-asawa ng kapatid nito.